natumba na si Barsaga. Ngayon mga kababayan, si Leviste naman ang isusunod nila. Dahil katulad kay Kiko Barsaga mga kababayan na sinampahan ng ethics complaint. Ngayon naman, etong si Kokey mga kababayan ang nangunguna ngayon mga kababayan sa mga kongresista mga buhaya. Sasampahan na rin daw ng ethics complaint si Leandro Leviste mga kababayan. Kagaya ng dati na ginawa nila kay Barsaga mga kababayan na nagsasalita laban sa korupsyon. Nilumpo nila mga kababayan eh. Guilty! Lumabag daw sa code of ethics sa isang kongresista. Ngayon naman mga kababayan, si Leviste naman ang pinapunteriya nila. O, di ba? Kung sino pa yung mga lumalaban laban sa korupsyon mga kababayan, nag-i-expose ng mga kurakot ng mga congressman, sila pa ang napaparusahan. Panoorin niyo po ha. Posibleng humarap sa ethics complaint si Congressman Leandro Leviste dahil Aroy. ng tinaguriang Cabral Files. Yan ang kanilang ginagamit ngayon na palusot mga kababayan. Illegal daw ang pagkuha ni Leviste ng Cabral Files. Sana pinablatter na yun ni Cabral mga kababayan kung illegal ang pagkakuha. Mayroon bang record ng blatter? September pa daw yun nakuha eh. Bakit ito lang reklamo? House Committee on Public si Kokey mga kababayan etong tumanggap din ng mga allocables daw mga kababayan. Diyos ko Lord! Okay ka ba Kokey? Musta ng Dolomite Beach investigation mo? Chair Terry Ridon. Kailangang masunod ang proseso at sunod ang proseso at rule of law sa pagnanakaw? Mahudas kayo. Ilong mo rin doon, Lalo na kung ang hangad ay ang katotohanan. Katotohanan ng mga hudas. May responsibilidad ang Kongreso na protektahan ang mga kawatan. Dad ng batas at tiwala ng Lord. bayan. Hindi niya rin daw papayagan. Kakaiba itong Pilipinas mga kababayan, Ang mga magnanakaw ang nagpapakulong na mga kababayan ng mga mga matutuwid mga kababayan. Itong mga kriminal na. Example na lang nito, Ang mga magnanakaw, mga kababayan, mga kurakot na mga kongresista, pinaparusahan nila. Itong nag-i-expose sa kanila na ayaw sa korupsyon, mga kababayan. Si Tatay Digong na nakipaglaban, mga kababayan, laban sa mga adik, drogista, mga bangag. Pinakulong ng bangag, pinakidnap, pinatapon sa ICC. Baliktad na ang mundo sa Pilipinas. Naging venue ang Kamara sa pagkuha ng ebidensya sa pamamagitan ng questionableng pamamaraan. Pinaiimbestigahan din ng digital advocates ang umano'y unauthorized na pagkuha ni Congressman Leviste sa Cabral Files. Ayon sa Digital Pinoys, binigay na sa kanya hindi lang ito tungkol sa umano'y pamimik. Ang itsura mga kababayan, typical na buhaya mga kababayan. Ano yan? Yan ba yan si Asidre mga kababayan? Mukhang junior ni Asidre Yung mga ng kongresista. Ay nako, parang baboy ramo. Sa mahalagang datos ng gobyerno. Nagpablata na sana si Cabral. Ano daw ang intensyon ni Leviste, hindi dapat nito binaliwala ang proseso dahil mapapahina nito hindi lang ang kredibilidad ng yan na mga kababayan ang ipapalabas sila na illegal ang pagkakuha para mga kababayan hindi magamit daw sa korte. Kung di maging sa institusyon. Git ng grupo ang grupong ng mga baboy ay at buhaya na mananatiling credible ang ebidensya. Kung kinuha daw ito babuhaya, sa mawawala nito ng saysay sa oras na iharap sa korte. Mukha mo, ungas. Ayan. Booking na si Dizon Eto mga kababayan, Leviste versus Dizon. Eto si Dizon, wala tayong dyan dahil bata yan ni Bangag September 4 nang bumisita si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa tanggapan ng Department of Public Works and Highways, partikular sa opisina ni Yumaong Undersecretary Yung sinasabi na sa pilitan daw mga kababayan na kinuha, talaga ba alam ni Leviste mga kababayan kung saan nakalagay, saan nakaimbak? Sa pilitan niya kinuha, sa dami-dami ng mga dokumento, makikita niya mga kababayan ng ura-urada. Isang puntahan lang. Akin to. Alam niya kung saan inilagay. Tapos yung mga files sa USB, mayroon siyang access, mayroon siyang password sa computer. Kabangagan. Cabral. Makikita sa kopya ng CCTV footage ng ahensya na lumabas si Leviste sa opisina ni bakit Cabral. wala yan dalang papel? Na nagtungo sa programming office sa parehong palapan kung saan hacker pala siya. Makuha niya mga files mga kababayan. May password. si Cabral. Matapos niyan ay sabay lumabas sina Leviste at Cabral. Walang bakit isang papel ang dalayan CCTV camera sa Kung sa pilitan pa yung kinuha mga kababayan, dapat
mayroon ng parang tensyon. Bakit loob wala? ng Programming Office. Mm. Sa mga larawang ibinahagi ng DPWH sa Bilyonaryo News Channel, makikita na nagtamo ng tila paper cut ang kanang hinlalato ni Cabral. So, Una nang lumitaw sa isang panayam ang isang empleyado ng DPWH at sinabing puwersahang nanguha si Leviste wala ng na. mga dokumento. paano niya malalaman mga kababayan saan nakalagay? Archive yan, daming, parang yung library mga kababayan. Alam niya talaga saan manguha doon? Kumopya rin anya ang kongresista ng mga file mula sa computer sa opisina ni Cabral at May password ba siya? Programming Office. Hinahanap raw ng kongresista ang pangalan ng mga mambabatas na nasa GAA o General Appropriations Act 2025. Kapag gagawin mo yan, hindi ka matatawagan ng ng security. Mabablatter ka niyan. Bakit ko lang blatter? Ginagawan-gawan na lang yan ng kwento mga kababayan para masira lang si Leviste dahil patay na si Cabral daw mga kababayan eh. Hindi na mabe-verify. Doon na umano nangyari ang pang-aagaw ni Leviste ng mga dokumento kay Cabral. Pero sa ulat ng Politico.com, posibleng hindi totoong dala ni Leviste ang umano'y Cabral files sa kanyang pag-alis sa opisina ng USEC. Ayon daw sa security report na inihanda ni Hindi Security naman pala Officer dala, Flor Edgardo Bacalso, lumabas si Leviste ng tanggapan at sumakay ng So, sino ngayon ang sinungaling? nang walang dalang anumang dokumento. Kasama niya ang bodyguard na may dalang isang kahon ng pizza at sabay na umalis sa lugar. Base sa witness Pizza? na lobby guards ng DPWH. Inamin ni Leviste. Sasabihin naman nila na nilagay sa opisina ng isang assistant secretary ng ahensya Sa box at ng sumunod pizza. naman sa programming office. Pero itinanggi niya ang pang-aagaw. Ang kanya raw pagbisita sa ahensya ay may approval ni Public Works Chief Vince Dizon. Matatanda ang una ng pinaratangan ng kongresista na sangkot si Dizon sa budget insertions ng flood control projects sa ilalim ng BCDA na minsan nang pinangunahan ng kalihim. Sa isang pahayag ngayong Martes, sinabi ng kalihim na matagal nang nilinaw ng BCDA na wala itong flood control projects. Ay, Kinwestiyon nako. din ng kalihim ang pamemwersa ni Leviste sa mga file sa ilalim ng pangangalaga ni Cabral. Sa ngayon, naisumite na ng DPWH sa Office of the Ombudsman ang computer at mga files ni Cabral. Para sa Yay! agenda, Ian Maghanoy, Palusot Billionaire kayo, News oh. Channel. Eto mga kababayan, mafo-focus na yan ang issue dyan sa illegal na pagkuha ng dokumento. Sa halip na magpasalamat tayo mga kababayan na mayroon na tayong dokumento o mga hint mga kababayan kung paano ginagawa yung mga corruption dyan sa kanila sa pamamagitan ng kanyang mga files na yan. Iniiba nila ang usapan. Kapwa bumaba ang trust ratings nina PBBM at VP Sara. Anong kapwa bumaba? Di ba tumaas nga daw yun? Survey, bumaba sa SWS pala yun 33% ang trust rating ng Pangulo ngayong Disyembre. Itong Pulse Asia parang pa mga kababayan. Mukhang nasungal-ngalan po Mula siguro ito. 34% noong Setyembre. Si Bangan, Pero pagdating sa 34? performance rating, 33? bahagya itong tumaas sa 34% mula sa dating Gusto, Lord. 33%. Tumaas. Ang trust rating naman ni VP Sara bumaba sa 54% ngayong buwan mula 56% noong September. Tumaas naman 1% lang irrelevant. Ang net, how about the net? Di ba negative na kabangag? sa 56% ang kanyang performance rating mula sa dating 55%. Isinagawa ang survey noong December 12 hanggang 15. Yan kay bangag mga kababayan, hinila pa yan. Matapos siyang magbigay ng ayuda. Alam nila yan mga kababayan kung saan ang saan nila next na ibibigay yung ay ikakandak ang survey. So pag nalaman na ng lokasyon mga kababayan, bigyan ng ayuda, magbigay ng mga programa dyan mga kababayan, mga tarpaulin, para ma-remember ng tao, ay okay naman pala si Bangag nagbigay sa amin ng ayuda. Yung iba talaga, deliberately, na mga kababayan, lutong Macau na. Unbothered daw si PBBM sa Pababangag. pagbaba ng kanyang trust rating. Sa halip, magiging gabay ito. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro. Unbothered. Dagdag niya, maaring hindi popular decision ang mga ginagawa ng administrasyon. No. Hindi popular decision. Sinasabi ni Amy yung pababatak? Diyos ko, Lord. Pero alam naman anya ng Pangulo
na tama ang mga desisyon nito. Na! Sino may utos sa'yong bumatak ka? Oh, si Amy ang nagsabi ha? Kukumpara daw sa nakaraang administrasyon, Wow! 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 Malayo-malayo ka bangag. Huwag mo nang ihambing. Mahiya ka kahit dumi sa kuko ni Tatay Digong. Malayong-malayo ka. Reject ka bangag ka. na nakakuha ng matataas na ratings. Tanong ni Castro, may kickbacks ba silang naisauli o nakasuhang sangkot sa mga ghost project? Palibasa kayo ang kickbackers. Nag-iiba lang ng pangalan at anyo pero hindi naman talaga nawala ang pork barrel sa sistema at budget ng gobyerno. Katunayan, minana natin ang sistema ng pork barrel mula sa mga Amerikano. Ang punla itinanim sa pamamagitan ng Act No. 3044 noong 1922 nang maglaan ng pera para sa public works. Ang pondo para sa pagpapatayo ng ilang infra projects ikakalat sa pasya ng Secretary of Commerce and Communications pero subject to the approval ng isang joint Yan oh. Yan ang dapat natuldukan na mga kababayan no. Yung pork barrel na nag-iba-iba lang ng pangalan. Hindi na ipapadaan sa mga dapat sa mga politician ang pera, mga proyekto. committee ng mga senador at kongresista. Pork barrel na maituturing ang anumang pondo, lump sum o budget item kung saan may say, discretion o control ang isang mambabatas kung saan niya ito gustong magamit. 1950s nang bigyan na ng kapangyarihan ang mga mismong mambabatas na pumili ng mga proyekto na gusto nilang pondohan. Sandaling natigil ang Yan, pamamahagi tapusin ng na pork yung nang kalakaran na iniklara yan. ang martial law noong 1972. Grabe yan yung isang dekada ba yung martial law mga kababayan ng senior? Grabing pangungulimbat nila dyan mga kababayan. Pero hindi nagtagal, nagkaroon ng Support for Local Development Projects o SLDP, ang batasang pambansa kung saan magbibigay ng listahan ang mga proyekto ang mga assemblyman sa nooy Ministry of Budget na siyang aaprubahan ng nooy Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ay, Panahon nako. ni Pangulong Cory Hindi na Aquino, tayo nadala, ipinakilala ang Mindanao at Visayas Development Funds para sa mga proyekto sa mga rehiyon doon. Nang umangal ang mga kinatawan mula Luzon, ginawa ang Countrywide Development Fund o CDF para sa mga maliliit na proyekto para sa buong bansa. Ang inisyal na alokasyon ng CDF noong 1990, 2.3 billion pesos. Ipinagtanggol pa noon ni Pangulong Fidel Ramos ang pork Maliit pa doon mga kababayan dahil yung peso, ang value ng dolyar noon, maliit pa rin kasi Ngayon, inflation na. barrel na pwede anyang magamit sa mga pangangailangan ng mahihirap. Sa ilalim ng CDF noong 90s, may 12.5 million pesos na alokasyon ang bawat mambabatas para sa mga infra projects, pagbili ng mga gamit at iba pa. Meron ding special purpose funds at insertions kung saan may say at pwedeng ilaan ng mga mambabatas sa pagpapagawa ng paaralan, farm-to-market roads at iba pang public works ang pondo. Nagkaroon pa ng Congressional Initiative Allocations o CIA na mula 15 million hanggang 100 million bawat taon. Bahala ang mambabatas kung paano at saan ito gagastahin Yan ang alisin mga kababayan. na siyang ini-insert sa budget ng mga ahensya gaya Hanggang ngayon, nag-iba-iba na lang pangalan. Naging allocable na lang kay Bangag. ng DepEd, Tapos, maifib ngayon 2016. DPWH at DOH. Panahon ni ERAP, sinimulang tawagin ito bilang Priority Development Assistance Fund o PDAF na pwedeng gamitin ng mga mambabatas para sa mga sari-sarili nilang pet projects. Lumago ang alokasyon sa 70 million pesos bawat kongresista at 200 million bawat senador taon-taon. Panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, tuloy lang ang sistema. At sa harap ng banta ng impeachment at mga congressional investigation, sa sari-saring anomalya, naglabas pa siya ng halos 80 billion pesos na pondo para sa mga hard at soft projects mula 2007 Yan, tuloy-tuloy. at 2009 at dagdag na 70 billion peso infrastructure fund sa DPWH. Sana kay Sara, no? Dahil eto na, di ba kalaban na ni Sara mga kababayan ito mga kongresista? Alisin na yan na tuluyan. Walang utang na loob si Sara sa mga kongresista ito mga kababayan So, pwede niyang lumpuhin mga kababayan talaga. Ayon sa mismong budget secretary niya noon, si GMA ang nagpapasya kung sino at magkano ang pork na matatanggap ng mambabatas. Panahon ni Pangulong Noynoy Aquino, kasunod ng Napoles PDAF scam,
idineklarang unconstitutional ng Korte Suprema ang pork barrel system. Pero Partikular nakalusot ang na rin. paglahok ng mambabata sa pagpapatupad ng budget sa pamamagitan ng post-enactment measure, gaya ng pag-identify ng mga project pagkatapos maipasa ang budget na labag sa kapangyarihan ng executive. Pero nagkaroon naman ng ibang paraan ng executive at kongreso para isingit ang mga nais papondohang proyekto. Napalusot pa rin. Noong panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pamamagitan pa rin ng mga insertion. Insertion. Pero kay Tatay Digong, binito niya ha. Although may nakalusot pa rin mga kababayan, pero yung mga bulto talaga, binito talaga niya mga kababayan. Nagalit kaya na nagalit si na Soto. Dahil yung insertion ni Soto, binito. At lump sum allocation para sa mga mambabatas at sa pamamagitan ng tinatawag na allocable ngayon na ayon sa report ng PCIJ Allocable. ay ang anyo ng pork barrel. Ang total amount, executive ang magtatakda at mga mambabatas ang magpapasya kung paano ito gagastahin. Ay, Bigaya ng nako. pork, kasama na ito sa budget bago maipasa at allocated bilang proyekto sa mga sari-saring distrito. Non-allocable naman ang tawag sa mga mismong proyekto ng ahensya gaya ng DPWH na ayon sa testimonya ng mga opisyal ay free for all pork na nagbigay Na. din sa mga insertion ng mga Pero eto talaga no, the biggest heist in the Philippine history na itong mga kababayan under kay Bangag. batas at executive officials. Ang anomalya at korupsyon sa lahat ng ito nangyayari kung kumukubra na ng kickback ang mga opisyal ng gobyerno gaya ng mga district engineer, mambabatas at iba pa. At kumikita naman sa overprice at ghost projects at ghost delivery ang mga kasabwat na kontraktor. Kanya-kanyang nakawan. Matagal na raw sarado ang sinasabing joint bank account ni Timson Securities President Philip Laude at ACT-CIS Party List Representative Edvic Yap bago pa raw mag-freeze order ng AMLAC. Kasunod yan ng ulat na isa sa frozen assets ni Yap ay nakapangalan sa kanilang dalawa. Ayon sa legal counsel ni Laude, wala rin anumang kumpanya kung saan magkasosyo ang mga ito. Pero inimbitahan daw ni Yap si Laude na mag-invest sa isang joint venture. Git ng kampo ng business mogul, binuksan ng bank account noong private individual pa ang kongresista. Pero sinara rin agad nang pumasok ito sa politika. Isa si Yap sa mga idinadawit ngayon sa multi-billion peso flood control scandal. Pirma na lang ni PBBM ang Pirma na lang ni Pababangag. hinihintay para maisabatas ang panukalang 6.793 Oh, kita nyo mga kababayan, ang sabi nila, eto na ang pinakamalinis sa budget in Philippine history dahil binawasan na namin ang aming kickback. Bakit mas malaki pa sa 2025 na the most corrupt? Sana lumiit. Inilipat lang mga kababayan elsewhere ang nanakawin nila. billion peso na 2026 budget. Yan ang pinakamalaking pondo sa kasaysayan ng Oh, pinakamalaki sa kasaysayan. Diyos ko Lord. Bangag. Pilipinas. Kaya pagtitiyak ng mga senador, magagamit ito ng tama at hindi mawawaldas. Coming from the words of Oldacero. Kagaya na sabi ni Bangag na dati ha, nawawag na tayong magbongga-bongga ng Christmas party tapos siya mga kababayan kinabukasan nagpa-concert. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Ngayong naisumiti na sa Malacanang ang ratified BICAM version ng 6.793 trillion pesos na panukalang budget ng pamahalaan, nagkakaisa ang mga senador na hindi magtatapos sa pag-ratify ang kanilang trabaho para sa pambansang budget. Bagamat pangunahing trabaho nila ang magpanday ng batas, giniit ni Senate President Tito Soto na hindi mawawala ang oversight function ng mga mambabatas pagdating sa implementasyon ng Oversight. mga probisyong nakasaad sa batas para sa national Bangag. budget. We will be exercising oversight functions over it so that we can at least try to achieve that particular percentage of anti-corruption. Dapat merong meeting oversight ng yung Committee on Finance. So paano ginagastos, saan nagagastos, at magkano na nagastos. With DPWH and other agencies? Yeah, so we can do that with all those agencies. Dahil may mga controversial issues.
Para naman kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson kung gaano naging Pura. mahigpit ang pagbabantay sa pagbusisi ng budget sa nakalipas na mga buwan, mas matinding pagmamatsyag at pagmumonitor naman niya ang kailangan gawin ng sambayanan sa pagpapatupad ng libu-libong proyekto sa susunod na taon para walang masayang na pondo. Sabi ni Senate Deputy Majority Leader Risa Hontiveros, panibagong yugto ng mandato ang Ay, insertion queen din yan! ang pambansang budget sa susunod na taon. We now begin the next part of our mandate, maintaining a watchful eye on the implementation of government programs and services. We need constant vigilance. Ay, nako! Virus! Insertion queen, 3 billion mga kababayan, sabi ng Ensure Katunying. the effective and honest Blood control execution queen. of the funds. Hamon naman ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri sa executive, ipatupad ng tama ang mga programa Ay, at proyekto nako. para sa susunod na taon. Kala nyo kung The sino ball mga is in the hands malilinis. of the executive, Mr. President. To all the secretaries where the funding is going to, resist the demands of the politicians. Resist the demands Ikaw, sa kasali ka na politician ka. of the legislators to fix the bidding process. Dapat yan, maging transparent na yung bidding process para pag Puro pagka dapat, ganun, puro Mr. dapat President, gawin nyo. Talagang mahihirapan na ang corrupt. Ay, mahirapan na Ang kayo. senador na wala nang ibibito ang Pangulo sa 2026 national budget. Para sa agenda, Dexter Garibe, Abante. Abante Liling. Ano masasabi nyo dito mga kababayan? Post your comments below.